Sa ibang balita, hindi bababa sa 20 vlogger ang binabantayan ng NBI dahil sa pagkakalat umano ng fake news online. Ang isa nga, may 2 ng warrant of arrest. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa survey ng Social Weather Station itong Pebrero na kinomisyon ng Advisory and Research Consultancy Group na Stratbase, lumalabas na 62% ng mga Pilipino ang naniniwalang isang seryosong problema ang fake news sa bansa. Karamihan din sa mga Pilipino, hirap daw na matukoy kung ang impormasyong kanilang napapanood, naririnig o nababasa ay peke o mali. Isinagawa ang survey nitong February 15 to 19, 2025 gamit ang face-to-face interview sa mga rehistradong botante edad 18 pataas at may plus-minus 2.31% margin of error. Ang National Bureau of Investigation binabantayan ang hindi raw bababa sa 20 vloggers na nagpo-post ng umano'y fake news sa social media. May hawak daw silang listahan ng vloggers at kanilang mga pinost itong mga nakarang araw at pag-aaralan ng posibleng nilang pananagutan. Walang binanggit na mga pangalan ng NBI. Pero kabilang daw dyan ang isang vlogger na nakabase sa Amerika na ayon sa NBI ay may 2 warrant of arrest sa kanila. Cyber libel, papasok sa cyber libel, papasok sa inciting to sedition. Yung mga mamamayan natin, ginagawa nilang biru-biru yan. Sinasabi nila meron tayong freedom of speech, freedom of expression, pero lagi kong sinasabi, that is not absolute. Merong limitation yan. Pagka lumalampas ka na sa parameter ng batas, nakakakomit ka na ng krimen, ay kailangan masawatan natin yan. Ang Malacanang na isa rin sa mga prioridad ngayon ng paglaban sa fake news, nakikipag-ugnayan sa NBI sa mga posibleng hakbang. It is very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. Dating ES Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsableng mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng NTC at DICT para panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang Pangulo hindi naman daw balat sibuyas at hindi nagpapaapekto sa mga batikos na ibinabato sa kanya. Pero paalala ng Malacanang, ang kalayaang magpahayag at pumuna ay meron daw hangganan. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up. How? By filing cases, complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the president that he will do that. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.